Hating gabi na sa loob ng barracks ng hukbong North Korean malapit sa border. Ang mga sundalo ay sobrang pagod, kakatapos lang sa isa pang mabagsik na araw ng training. Lahat sila ay mahimbing na natutulog. Pero sa isang madilim na sulok, biglang nagbukas ang mata ng isang lalaki. Siya si Kyunam, at handa na niyang isugal ang lahat. Tahimik siyang umaakyat sa bintana, pagkatapos ay tumakbo sa buong barracks ng kasing bilis ng 100-meter dash. Pumasok siya sa kusina, tinanggal ang vent cover, at kinuha ang mga escape tools na lihim niyang inihanda sa loob ng maraming buwan. Isang compass, isang stopwatch, at isang mapa. Dumulas siya palabas sa vent at nagtungo sa perimeter fence. At ito ang pinakakapanapanabik, nakahukay na siya ng tunnel mismo sa tabi ng electrified fence. Matapos matagumpay na makatawid sa high voltage barrier, hinarap niya ang isang napakalawak na bukirin. Pero hindi pa tapos ang panganib. Ang bukirin na ito ay isang minefield, isang nakamamatay na grid ng nakatagong explosive. Ang misyon ni Kyunam ngayong gabi ay patuloy na i-scout ang minefield. Inilabas niya ang mapa at maingat na naglalakad, minamarkahan ang ligtas na daan gamit ang isang kahoy na stick. Ito ang pinakamalapit na narating niya sa kanyang pangarap, ang South Korea. Tumingin siya sa kabilang bahagi ng border, nakikita ang maiinit na ilaw ng libu-libong bahay sa malayo. Isang mapag-asa ng ngiti ang lumabas sa kanyang mukha, pero biglang tumunog ang kanyang stopwatch. Tapos na ang countdown. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mga hakbang, nakabalik sa barracks bago pa ang morning inspection. Nagawa niya ang lahat ng iyon sa loob ng isang oras. Kita mo, ordinaryong sundalo lang si Kyunam sa North Korea, pero talagang kinaiinisan niya ang mapang ipong atmosfera sa militar. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makatakas sa barracks at magsimula ng bagong buhay sa South Korea, isang lugar na matagal na niyang pinapangarap. Ang planong pagtakas na ito ay ilang taon nang pinaghahandaan. Plano ni Kyunam na isakatuparan ang kanyang hakbang sa loob ng 2 araw, pero may ibang plano ang kapalaran. Sa araw na iyon, kasama ang kanyang mga kasama, pumunta sila sa live fire training. Si Dong Hyuk, isa sa mga sundalo, tumingin sa madilim na ulap sa malayo at nagbulong. Mukhang malakas na bagyo ang paparating. Nang marinig ito ni Kyunam, nanlumo ang kanyang puso. Kung uulan ng malakas, mawawala ang lahat ng marka niyang ginawa sa minefield. Mababaha ang kanyang tunnel. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay magiging walang kabuluhan. Habang nagsisimula siyang mangamba, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa mga palumpong sa likod nila. Lumalabas na aksidenteng natapakan ng isang baboy ramo ang isang mine. Tuwa ang nadama ng mga sundalo. Nakita nila ito bilang libreng handaan. Agad nilang inihanda ang baboy para sa isang roast pork feast. Pero bago pa man sila makatikim, isang opisyal na gusto umakit sa kanyang mga nakatataas ay nagnakaw ng buong baboy. Tanging manunood lang ang mga sundalo habang inaalis ang kanilang masarap na pagkain. Mas lalala pa, si Kyunam ay pinilit magsilbi sa mga mayabang at sakam na opisyal habang sila ay nagkakabusog. Ang hayagang kawalang katarungan na ito ay lalo lamang nagpatingkad sa kanyang determinasyon na umalis. Sobra na ang kanyang pasensya. Plano niyang tumakas kahit ano pa ang kapalit. Ngunit bago niya maisakatuparan ang kanyang plano bago dumating ang bagyo, direktang inakusahan siya ng kanyang kasama na si Dong Hyuk na gusto niyang tumakas papuntang South Korea. Lumalabas na matagal na palang pinagmamasdan ni Dong Hyuk ang mga lihim na aktibidad ni Kyunam sa gabi. Biglang natakot si Kyunam, pilit tinatago ang kanyang kaba. Galit niyang hinayla si Dong Hyuk sa kwelyo, itinutulak siya sa pader, at sinabing manahimik na. Nangako si Dong Hyuk na hindi niya ilalantad si Kyunam dahil, heto pa, gusto rin niyang tumakas kasama niya. Sinabi niya kay Kyunam na kalimutan ang nakita at kumilos na parang normal lang. Akala ni Kyunam na susuko si Dong Hyuk sa plano ng pagtakas. Pero bakit siya nagkamali? Kinabukasan ng gabi, biglang umalangaw-ngaw ang mga sirena sa barracks. Lumalabas na may deserter na namataan. Agad tumingin si Kyunam sa kama ni Dong Hyuk, at syempre, wala ito. Ang pinakakinatakutan niya ay nangyari na. Palihim siyang lumayo sa ibang sundalo at pumunta sa kusina, hinayla ang vent cover. At ano ang kanyang nakita? Nawawala na ang mga escape tools at mapa na itinago niya roon. Na-realize ni Kyunam ang nangyayari, gumapang siya sa vent, at sinimulang habulin si Dong Hyuk. Tiyak, malapit sa electrified fence, nakita niya si Dong Hyuk na naghahanap ng tunnel. Nagmadali si Kyunam para pigilan siya, sinasabi na hindi pa ito tamang oras para umalis. Ngunit nawalan na ng kontrol si Dong Hyuk. Hinugot niya ang baril at itinutok kay Kyunam, sumisigaw sa desperasyon. Papunta na ang bagyo. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Pinanggako ni Kyunam na may plano siya na makakatakas sila bukas ng gabi at isasama niya si Dong Hyuk. Nang marinig na maaari siyang makatakas, bahagyang hamupa ang tensyon ni Dong Hyuk. Ngunit bago niya maibalik ang mapa kay Kyunam, biglang sumabog ang maliwanag na ilaw sa kanila.
Mabilis na lumingon si Kyunam at nakita ang isang opisyal na nakatayo kasama ang iba pang sundalo. Nag-isip agad si Kyunam at nagtangkang magpaliwanag. Tulog na tulog si Dong Hyuk, ngunit bago niya matapos ang pangungusap, binigla siya ng opisyal sa isang malakas na palo sa mukha. Agad na bumagsak si Kyunam sa lupa, nawalan ng malay. Nang tuluyang magising, nakulong na sila ni Dong Hyuk sa isang jail cell. Akala niya tapos na ang lahat, biglang inako ni Dong Hyuk ang lahat ng kasalanan, iginiit na siya mismo ang gumawa ng mapa at wala si Kyunam sa lahat ng iyon. Nag-aalangan ang commanding officer, pero sa napakahalagang sandali, dumating ang isa pa, at dito lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Ang bagong tao na ito ang head of security. Nang marinig ang tungkol sa deserter, agad siyang sumakay sa kanyang espesyal na sasakyan at nagmadaling pumunta sa barracks. Matapos pakinggan ang ulat ng opisyal, tinanong siya ni Hyun Sang. Malinaw na natuklasan ni Kyunam ang deserter, kaya bakit siya rin ang napaparusahan? Ipinaliwanag ng opisyal na malalapit na magkaibigan sina Kyunam at Dong Hyuk, kaya't hindi pwedeng Dong Hyuk lang ang may ideya ng pagtakas. Narinig ni Hyan, ang head of security, ang paliwanag ng opisyal at napatawa siya sa isang kakaiba at nakakagulat na paraan. Lahat sa silid ay sobrang hindi komportable. Napansin niya at agad huminto sa pagtawa. Pagkatapos, tuluyan niyang tinanggihan ang opinyon ng opisyal, at baliktarin ang buong sitwasyon. Idineklara niya si Kyunam bilang bayani sa pagkakahuli ng deserter. Ginawa niyang selebrasyon ang disciplinary hearing. Isipin mo, isang ulat tungkol sa bayani ay mas maganda kaysa ulat tungkol sa dalawang deserter. Mas mabuti para sa propaganda at nakaliligtas sa mukha ng mga opisyal na namumuno. Kung hindi, maaaring isipin ng mas nakatataas na may problema sa pamamahala sa barracks. Pero may isa pang mas personal na dahilan si Hyun Sang sa paggawa nito. Magkaibigan sila ni Kyunam noong bata pa sila. Ang ama ni Kyunam ay dati ring driver ng ama ni Hyun Sang. Pero hindi dahil mabuti ang puso ni Hyun Sang tinutulungan niya si Kyunam. Bago pa lang siya sa posisyon at kailangan niya ng maaasahan at mapagkakatiwalaang tao sa tabi niya. Dagdag pa, ang pagpapakita kay Kyunam bilang bayani ay makakatulong sa kanya na makakuha ng puntos sa kanyang mga nakatataas. Pagkatapos ilabas si Kyunam sa interrogation room, sinabi ni Hyun Sang na patungo sila sa headquarters kung saan gaganapin ang malaking selebrasyon. Bilang bayani, paparangalan si Kyunam sa harap ng lahat. Habang nasa daan, muling sinusubok ni Hyun Sang si Kyunam, tinatanong kung talagang gusto niyang tumakas. Sabi ni Kyunam, patay na ang kanyang mga magulang at wala na siyang pamilya kung siya ay babalik. Napangisi si Hyun Sang, may gusto ka, pero wala kang tapang, tulad ng ama mo. Naintindihan ni Kyunam na hindi talaga sinusubukan siyang iligtas ni Hyun Sang. Galing sila sa magkaibang mundo, magkaibang uri ng buhay. Walang paraan na maiintindihan siya ni Hyun Sang. Sa sandaling iyon, aksidenteng nahulog ang candy sa kamay ni Hyun Sang. Kinuha niya ito at walang salita, ipinasok sa bibig ni Kyunam. Hindi siya titigil, patuloy na tinatanong ang plano ni Kyunam pagkatapos ng military service. Pinipilit ni Kyunam na huwag magpakita ng anumang palatandaan, at habang may candy sa bibig, seryosong sinabi niya na mananatili siyang tapat sa bansa hanggang sa kanyang huling hininga. Natuwa si Hyun Sang, yumuko at mamulong na alam ni Kyunam kung paano tanggapin ang kanyang kapalaran. Habang nagmamaneho, tumitig si Kyunam sa bintana at nakita ang slogan tungkol sa kaligayahan at kalayaan ng mga tao. Napakabigat ng kabalintunaan. Alam niyang kahit ma-discharge siya sa militar, ipapadala siya sa labor farm para magtrabaho ng todo. Sapat na ang kanyang pagtitiis sa pang-aapi at pag-uutol sa kanya. Determinado siyang tumakas bago dumating ang malaking bagyo. Di nagtagal, dumating ang kotse sa army headquarters. Ang lugar ay maliwanag sa mga naglalakihang ilaw. Isang marangyang party ang kasagsagan, at maraming well-dressed na elite ang maayos na nagsasayaw. Ang grand hall ay puno ng tunog ng karangyan at kasaganaan. Naiinis si Kyunam. Bago niya namalayan, oras na para pumunta sa stage. Alam ni Kyunam kung ano ang gusto marinig ng mas nakatataas, kaya nagbigay siya ng maganda at kahangahangang talumpati, ibinibigay lahat ng kredito sa kanyang mga superiors para sa kanilang gabay at mentorship. Pagkatapos ng talumpati, pumalakpak ang mga tao. Masaya ang mas nakatataas at ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Siyempre, peke lang ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, tumingin si Kyunam sa relo. Nauubos na ang oras niya. Desperado siyang makabalik sa barracks. Ngunit lumapit si Hyun Sang na may ngiti, inaalok ang olive branch bilang simbolo ng kapayapaan.
Gusto niyang sumali si Kyunam sa kanyang team. Narinig ni Kyunam ito, parang tinamaan siya ng kidlat. Kung magpapatuloy siyang magtrabaho para kay Hyunsang, hindi na niya makakamit ang buhay na pinapangarap niya. Hindi niya maiaangat ang kanyang ulo ng taas. Gamit ang dahilan na malapit na siyang ma-discharge, mariing tinanggihan ni Kyunam. Pinagtanong niya ang karapatan ni Hyunsang na gumawa ng plano para sa kanyang hinaharap ng walang pahintulot niya. Natawa si Hyunsang sa kabalintunaan. Bumalik siya sa Kyunam, akala mo ba ikaw ang makakapagdesisyon sa iyong hinaharap? Wala nang masabi si Kyunam. Hindi niya pwedeng kontrahin iyon. Nagkunwaring pumayag siya sa plano ni Hyunsang, ngunit sinabi na gusto niyang bumalik sa barracks isang huling beses para magpaalam sa kanyang mga kasama. Mukhang alam ni Hyunsang ang iniisip ni Kyunam. Binalaan siya na huwag mahulog sa mga di makatutuhanang pangarap, kailangan niyang matutong tanggapin ang realidad. Iyon ang kapalaran ng isang tulad niya. Pagkatapos, bumalik si Hyunsang sa party, pinapaalala kay Kyunam na ayusin ang paperwork. Isang bagay lang ang nasa isip ni Kyunam, pagtakas. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, at nang walang tao sa opisina, lihim niyang nagnakaw ng isang blankong pass. Pagkatapos, pinutol niya ang kanyang larawan mula sa group photo, nilagyan ng stamp, at matagumpay na nakagawa ng peking pass na halos hindi mo matutukoy kung alin ang tunay. Nang matapos ito, dali-dali siyang pumasok sa kalapit na kagubatan, plano niyang dumaan sa shortcut sa paligid ng front gate. Bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita ang dalawang gwardya na nakatitig sa kanya na walang ekspresyon sa mukha. Agad siyang nag-improvise. Huminto siya at nagpakita ng seryosong mukha. Ipinakilala ang sarili bilang bagong dating na opisyal na nagsasagawa ng surprise inspection. Pagkatapos, nagkunwaring casual, kinuha ang binoculars at maingat na tiningnan ang layout ng headquarters, lihim na pinaplano ang kanyang ruta ng pagtakas. Di nagtagal, narating niya ang parking lot. Matapos maghanap sa bawat sulok, nakita niya ang isang kotse na may susi sa ignition. Para maiwasan ang hinala, dinala ni Kyunam ang isang lasing at matabang opisyal mula sa party, at inilagay sa passenger seat. Sa ganitong paraan, may rason siya kung tanungin siya ng mga gwardya. Habang dahan-daang lumalapit ang kotse sa checkpoint, biglang nagising ang matabang opisyal, at inilagay ang kamay sa balikat ni Kyunam. Sa kabutihang palad, tubig lang ang gusto niya. Agad nagbukas si Kyunam ng bote ng tubig para sa kanya, sobrang kinakabahan na basa sa pawis ang kanyang likod. Sa kabutihang palad, pagkatapos uminom, muling nakatulog ang matabang opisyal at nagsimulang humilik. Dahil naroon ang opisyal, hindi huminto ang mga gwardya sa kotse. Automatikong nagsalot, sinunod ang protocol, at hinayaan silang dumaan ng walang tanong. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting nagising ang matabang opisyal at natagpuan ang sarili sa isang liblib na lugar sa gilid ng bayan. Matagal na si Kyunam nawala. Patakbo siya sa highway sa gilid ng bayan, nagmamadaling bumalik sa barracks para maghanda sa pagtakas. Pero gaya ng dati, lalong komplikado ang sitwasyon. Biglang lumitaw ang tatlong truck sa harap, hinaharang ang daan. Muling bumagsak ang puso ni Kyunam. Nagkunwaring kalmado, patuloy na nagmaneho. Sa kabutihang palad, dumaan ang tatlong truck. Ngunit sa oras na iyon naisip niyang makahinga ng maluwag, nauubos ang gas ng kanyang kotse sa pinakamasamang sandali. Pagkatapos ang urong ng ilang beses, huminto ang kotse. Pinapanood ni Kyunam ang tatlong truck sa rearview mirror, at gaya ng inaasahan, napansin nila na may mali. Nagsimulang bumalik ang mga ito patungo sa kanya. Wala siyang magawa kundi ngumisi ng ngipin, bumaba sa kotse, at harapin sila. Habang papalapit ang mga sundalo, agad na inilabas ni Kyunam ang kanyang pass, umaasang mapapayagan siya ng leading officer, pero lalo lang itong nagdulot ng hinala sa opisyal. Ang mga sasakyan sa official missions ay laging may full tanks. Sinabi ni Kyunam na bago pa siya at hindi pa alam ang lahat ng regulasyon. Agad namang kinuha ng opisyal ang kanyang telepono para tawagan ang headquarters at beripikahin. Ang sagot, may bagong opisyal nga na nagre-report para sa duty ngayong araw. Nang makita ni Kyunam na hindi pa rin naniniwala ang opisyal, napilitan siyang magsinungaling, sinasabi na galing siya sa security department. Natanggap lang niya ang isang secret mission. Dahil sa confidential na katangian ng gawain, hindi niya maibunyag ang lahat. Ang kaya lang niyang sabihin sa opisyal ay kailangan niyang mangalap ng ebidensya tungkol sa defection ni Dong Hyuk at imbestigahan kung may accomplices ito. Dahil sa kanyang mahinahong ulo at smooth na pananalita, tuluyang naniwala ang opisyal. Inalok siyang dalhin si Kyunam sa malapit na piitan kung saan hawak si Dong Hyuk at pati na rin punuin ang kanyang kotse ng gas. Sa piitan, nagkunwari siyang nag-iimbestiga at matagumpay na nakuha ang kanyang mapa. Pagkatapos, nakita niya si Dong Hyuk na pinapalo at puno ng pasa.
Ngumiti si Kyunam at sinabi kay Donghyuk, "Sinabi ko sa'yo, sasamahan kita ngayong gabi." Pagkatapos, kumumplito sila ng paperwork para makalabas sa piitan. Pero bago sila tuluyang makalabas, may subordinate na nag-report ng isang bagay. Napag-alaman na habang pinupuno nila ng gasolina ang tangke, napansin na diesel fuel pala ang ginagamit ng kotse ni Kyunam, hindi gasolina. Nagbigay ang opisyal ng hinalang tingin kay Kyunam. Pero nag-aalala ang opisyal na baka magdulot pa ito ng misunderstanding, kaya nag-assign siya ng 2 subordinate na samahan sila, isa sa bawat gilid ng sasakyan. Sa daan, hindi pa rin kumbinsido ang mga subordinate, at isa sa kanila ay tumawag sa kaibigan sa headquarters para verifikahin ang identity ni Kyunam. Nanghihina si Kyunam ngunit may matapang at makatarung ang tono. Wala na siyang ibang magawa kundi banggitin si Hyun-sang at punahin ang sundalo sa kabilang linya dahil sa pagiging unprofessional at hindi alam ang urgent mission nila. Lubos na naguluhan ang kausap sa telepono at sa simula, balak pa nitong i-report para sa verification. Ngunit sa sandaling iyon, nagpipiano si Hyun-sang para sa lahat, kaya't ang sundalo ay wala nang magawa kundi hintayin siyang matapos ang performance bago i-report ang insidente. Ilang minuto ang lumipas, nakatanggap ng text message ang subordinate sa likod ni Kyunam mula sa kanyang kaibigan. Nang mabasa ito, agad niyang idineklarang dapat bumalik si Kyunam sa piitan. Napagtanto ni Kyunam na malamang na na-expose na siya at nagpasya siyang itodo na ang lahat, inihahanda ang sarili para harapin ang 2 subordinate. Nagsimula ang buhay o kamatayan na laban sa loob ng masikip na kotse. Sinubukan ni Kyunam na kunin ang baril mula sa balakang ng driver at nagkikiskisan ang 2 para sa kontrol. Ang kotse ay biglang lumiko ng malupit at lumipad palabas ng kalsada. Nang itutok ng driver ang baril kay Kyunam, biglang may bala na dumaan at pumutok sa ulo ng driver. Sa mismong lugar na iyon, nawalan na ng kontrol ang kotse na parang ligaw na kabayo at bumangga sa isang billboard sa gilid ng kalsada. Matapos ang sunod-sunod na pag-ikot at pagbagsak, sa wakas ay huminto ang kotse. Agad na bumangon si Kyunam mula sa kotse, tinitiyak na nasama niya si Donghyuk. Habang hahawakan na sana niya ang mapa na nakalapag malapit sa billboard, biglang bumuhos ang mga bala. Mabilis siyang yumopaw sa likod ng kotse. Napag-alaman na natuklasan ni Hyun-sang ang kanyang escape plan at agad na pinangunahan ang isang team para habulin siya. Huli na sila at natrap sa kotse, hindi makalabas. Lahat sila ay pinaputukan. Napagtanto ni Kyunam na sobrang lakas ng firepower ni Hyun-sang. Alam niya na kung susubukan niyang lumaban, tiyak na mamamatay siya sa mga bala. Tiningnan niya ang dugo sa lupa at nagkaroon ng ideya. Ipinakalat niya ang dugo sa kanyang mukha at pagkatapos ay bumagsak, nagpapanggap na patay. Nagtagumpay ang trick. Agad na iniutos ni Hyun-sang ang ceasefire at pinangunahan ang kanyang mga subordinate para kolektahin ang mga katawan. Nang makita ni Kyunam na papalapit na ang convoy ni Hyun-sang, mabilis siyang tumayo, kinuha ang mapa, at tumakbo ng parang baliw, pinapangunahan si Donghyuk. Napagtanto ni Hyun-sang na naloko siya. Nawalan siya ng kontrol, nagalit ng todo, at patuloy na nagpaputok ng malupit, habulin ang 2 lalaki ng parang baliw. Papunta na sana ang convoy ni Hyun-sang nang marating ni Kyunam at Donghyuk ang gilid ng bangin. Walang pag-aatubili, sabay silang tumalon mula sa bangin, matagumpay na nakatakas. Nang dumating si Hyun-sang, wala na si Kyunam at Donghyuk parang bula na naglaho. Labis ang kanyang kahihiyan at nangako siyang mahuhuli niya ang 2 deserter, kahit ano pa ang mangyari. Ngayon ay hating gabi na at nagsisimulang umulan. Papalakas na ang malakas na pagulan. Pagkatapos ng napakahabang paglalakbay, sa wakas ay narating ni Kyunam at Donghyuk ang barracks ng hukbo. Nagpasya silang ituloy ang escape route na pinlano ni Kyunam. Sa kasamaang palad, dahil madulas ang daan dahil sa ulan, nadulas si Donghyuk at nahulog sa isang dalasdis. Nang tumangala siya, napagtanto niyang napunta siya sa loob ng barracks. Sa harap niya ay nakatayo ang isang mahabang linya ng mga sundalo, balikat sa balikat. Nanlaki ang mga mata ni Donghyuk sa tanawing iyon. Agad niyang naramdaman ang kawalan ng pag-asa at iniisip na tiyak na ngayon ay tuluyan na siyang lulupok. Ngunit sa sandaling iyon, isang malinaw na sipol ang pumutok sa katahimikan. Mabilis na nagtipon ang mga sundalo sa harap niya at nagsimulang magmarcha palayo sa maayos na porma. Pansamantalang nailayo ang agarang panganib. Upang hindi sila madiskubre, sinadyang kumuha si Kyunam ng sombrero at baril, plano niyang makisabay sa mga hanay at gamitin ang gulo upang makatakas. Ngunit hindi niya alam na mas malaki pang problema ang paparating.
Personal na pinangunahan ni Hyun Sang ang isang elite team sa barracks at pinatawag ang lahat ng sundalo para sa isang mobilization speech. Naghalo sina Kyunam at Dong Hyuk sa mga hanay, takot na itaas ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ng speech, nagbigay ng utos si Hyun Sang at opisyal nang sinimulan ang malawakang manhunt. Nakahanap sila ng pagkakataon na palihim na pumasok sa mess hall. Ngunit habang aakyat sana sila sa mga stand at papunta sa ventilation shaft, pagod na si Dong Hyuk at aksidenteng nabangga ang mga stand. Ang malakas na ingay ay nakakuha ng atensyon ng isang opisyal sa labas. Masigla niyang sigaw, narito mismo ang mga traidor. Pagkatapos, sinimulang kumalog si Kyunam sa pinto ng parang baliw. Narinig ito ng ibang sundalo at dali-daling lumapit, plano nilang pumasok ng sabay-sabay. Sa desperadong sitwasyon, kumuha si Kyunam ng lata ng gasolina sa tabi ng pinto, sindihan ang posporo, at ihagis ito. Sa mismong sandaling iyon, binasag ng opisyal at mga sundalo ang pinto at pumasok, at isang napakalaking apoy ang sumabog. Sa loob ng sandali ng pagsabog, natamba ang mga sundalo dahil sa apoy, sumisigaw sa sakit. Kasabay nito, nakalusot na sina Kyunam at Dong Hyuk sa tunnel at narating ang electrified na bakod. Sundan ang mga palatandaan na inihanda ni Kyunam, matagumpay niyang natagpuan ang lihim na pasukan at nakalusot sa bakod. Ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang hindi pa nakalusot si Dong Hyuk at hinahanap ang isang bagay na nahulog sa kabilang side ng bakod. Ito ang birthday gift na plano niyang ibigay sa kanyang ina. Dumating si Hyun Sang sa observation post sa tabi ng bakod. Iniutos niya sa mga sundalo na buksan ang searchlights at desperadong hanapin ang dalawang lalaki. Habang umiikot ang liwanag sa lugar, natagpuan ni Dong Hyuk ang kwintas na nahulog. Masigla siyang inabot ito, ngunit sa susunod na segundo, walang mapagtatagwan, direktang naisinag ng searchlight. Pinaputok ng mga sundalo ang kanilang mga armas, at biglang bumagsak si Dong Hyuk. Maari sanang magpatuloy si Kyunam mag-isa, ngunit hindi niya iniwan si Dong Hyuk. Sa halip, pinaputok niya ang searchlights, pagkatapos ay tinulungan ang sugatang Dong Hyuk pabalik sa lihim na pasukan. Ngunit sa puntong ito, binuksan na ni Hyun Sang ang emergency backup lights. Si Dong Hyuk, sugatan at alam niyang hindi na makakapagpatuloy sa pagtakas, iniabot ang kwintas kay Kyunam, umaasang maibigay niya ito sa kanyang ina. Habang natatapos niyang sabihin, muling naisinag sa kanila ang liwanag. Kaagad na pumutok ang baril at damaloy ang dugo sa mukha ni Kyunam. Si Dong Hyuk ay nabaril at tuluyan ng namatay, bumagsak sa kalsada na parang walang buhay. Kinuha ni Kyunam ang kwintas, galit na tumingin sa ilaw, at sinamantala ang pagkakataon para mabilis na patayin ang emergency lights. Sa ilalim ng takip ng dilim, sumisid siya sa mga palumpong, kinuha ang compass, at tumakbo ng parang baliw patungo sa kalayaan. Sa daan, hindi niya nakalimutang putulin ang mga headlights sa magkabilang gilid. Hindi sumusuko si Hyun Sang at patuloy na pumaputok mula sa mataas na lugar. Ngunit dahil walang liwanag, nagbabaril lang siya ng bulag. Kahit hindi niya tamaan si Kyunam, nasira ang compass nito. Sa kabutihang palad, pabor sa matapang. Naalala ni Kyunam na may radyo pa siya. Inalis niya ang antena, lumipat sa South Korean Channel, at ginamit ang lakas at linaw ng signal para tukuyin ang kanyang direksyon. Mabilis na narating ni Kyunam ang pinakamapanganib na bahagi ng minefield. Ngunit dahil hinugasan ng ulan ang mga marka sa lupa, itinapon niya ang mapa at nagpasya na umasa sa kanyang alaala at magtaya. Kasabay nito, pinangunahan ni Hyun Sang ang kanyang mga tauhan patungo sa lugar. Puno ng bala ang kanyang baril at sumugod siya sa minefield. Ngunit dahil hindi pamilyar sa terrain, nawalan siya ng ilang tauhan sa loob lamang ng ilang hakbang. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang determinasyon na mahuli si Kyunam. Sa kabilang bahagi ng minefield, tumatakbo si Kyunam ng walang tigil, araw at gabi. Ang paniniwalang makauuwi siya ang nagtutulak sa kanya na tawirin ang mga bundok at ilog, lamusong sa mga latian, at tumakbo buong gabi ng walang pahinga. Ngunit sa sandaling malapit na niyang maabot ang kanyang pangarap, pagkatapos ng military fence sa harap, muling dumating ang sakuna. Aksidenteng napasampa ni Kyunam ang isang landmine. Nanlumo siya, hindi nang ahas gumalaw kahit isang pulgada, na lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Isang malamig na baril ang nakaturo sa likod ng kanyang ulo. Si Hyun Sang ang nasa likod nito, hindi handang sumuko, at sinundan ang kanyang bakas hanggang sa puntong ito. Agad na sinunggaban ni Kyunam si Hyun Sang sa kwelyo, inilapit sa kanya. Sinabi niya na may landmine sa ilalim ng kanyang paa at kung hindi siya palalampasin, parehong mamamatay sila. Tumingin si Hyun Sang kay Kyunam, iniisip na siya'y hanggal at inosente, hindi maintindihan kung bakit ganoon siya katiyakan na ang timog ay isang ipinangakong lupain.
Sinabi niya na hindi pa huli ang lahat upang bumalik. Ipinahayag ni Hyun Sang na nakapunta na siya sa maraming bansa at napagtanto na kung walang kapangyarihan o katayuan, hindi makakamit ng tao ang buhay na para bang nasa langit. Tumugon si Kyunam na hindi siya naghahanap ng paraiso. Gusto lamang niyang mabuhay ng malaya, makapili ng malaya kung sino ang nais niyang maging, at hindi maulit ang buhay ng kanyang ama mga araw na nabuhay ng walang dignidad. Nakinig si Hyun Sang, lubos na naantig ng sinasabi ni Kyunam. Pumuno ng luha ang kanyang mga mata habang inaamin na dati rin siyang may mga pangarap, ngunit napagtanto niyang hindi niya mababago ang realidad, kaya pinili niyang tanggapin ito. Matapos ilabas ng dalawang lalaki ang kanilang damdamin, dahan-daang iniangat ni Kyunam ang kanyang kaliwang paa, ngunit tila nagbibiro ang kapalaran sa kanya. Marahil dahil matagal na, o marahil dahil nabasa ng ulan, hindi pumutok ang landmine. Magkatinginan ang dalawa ng ilang segundo. Nagdesisyon si Hyun Sang na atakihin si Kyunam. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya kay Kyunam at nakipagbunok. 네가 뭐라고? 이 갓나 새끼야! 차라리 죽어! Pinapayuhan ni Kyunam si Hyun Sang na subukan magsimula ng bagong buhay. Ngunit si Hyun Sang, umiiyak, ay nagsabi na hindi niya naiintindihan na napakaraming bagay na hindi niya kayang desisyonan para sa sarili niya. Matapos ang tensyonadong pakikipagbuno, hindi na kayanan ni Hyun Sang si Kyunam at natamba. Muli, tumakbo si Kyunam ng parang baliw patungo sa border. Tumayo si Hyun Sang mula sa lupa, itinaas ang kamay, puspos ng damdamin. Dati siyang nagnanais maging isang pianist, ngunit sa halip ay naging isang malamig na mamamatay tao. Sa sandaling iyon, narating ni Kyunam ang border. Inilabas niya ang kanyang telepono, balak tumawag ng tulong, ngunit napansin niyang hindi na gumagana ang telepono. Tumingin sa daraanan sa unahan, at ramdam niya ang labis na damdamin. Ngunit bago pa man niya masimulang yakapin ang kanyang bagong buhay, bigla, may isa pang bala na dumating mula sa likod. Si Hyun Sang pa rin ito, hindi makakalimot, at patuloy na hinahabol si Kyunam. Binaliwala ni Kyunam ang takot at tumakbo patungo sa daanan. Kahit natamaan siya sa hita ng bala, tumanggi siyang huminto. Habang pilit na naglilimas si Kyunam patungo sa border, muling pinindot ni Hyun Sang ang gatilyo. Bumagsak si Kyunam sa lupa, 1 metro lamang mula sa border. Sa kabutihang palad, buhay pa rin siya. Sa matatag na determinasyon, patuloy siyang gumapang pasulong, palapit ng palapit sa border. Nang matamaan ng kanyang kamay ang puting linya, itinaas ni Hyun Sang sa likod niya ang kanyang baril, handang tapusin siya ng tuluyan. Marahil, naantig ang langit sa kanyang pagtitiyaga, dahil bigla, may liwanag na lumitaw sa harap niya. Dumating ang mga sundalong South Korean sa tamang oras. Itinutok nila ang kanilang baril, binabantaan si Hyun Sang na umalis at iligtas ang lalaking matagumpay na nakapasok sa teritoryo ng South Korea. Habang umaalis, si Hyun Sang, na may luha sa mata, tila nakipagkasundo sa sarili. Marahil naantig siya sa determinasyon ni Kyunam at iniwan siya ng mga salitang, "Go over there and enjoy your failure." Hindi na siya lumingon at nagsimula sa kanyang pag-uwi. Sa huli, matagumpay na nakarating si Kyunam sa South Korea at dahil sa maagap na gamutan, nakaligtas siya. Matapos gumaling, inihatid niya ang kwintas ni Dong Hyuk sa kanyang ina, tinupad ang hiling ng kanyang kasama, at sinimulan ang mahirap ngunit malayang buhay na matagal niyang pinapangarap. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.